Never stop dreaming and it's never too late. Gawin nyo kung ano yung mga gusto nyong gawin habang nabubuhay pa kayo. Kasi kesa pagsisihan nyo later on na hindi nyo siya ginawa. Hello everyone! I'm Evangeline May A. Castillo Robea, your newly crowned Mrs. Philippines International Global 2025. Kasama natin ang newly crowned Mrs. Philippines International Global 2025. Ayan, si Dr. Evangeline. Kumusta naman po, Dr.? Hello, I'm doing great right now. Paano ba nag-start sa pagiging pageant enthusiast si Doktora? Actually, nag-start siya as young as 5 years old. Uso kasi nung time ko, yung Little Miss Philippines. So, I have participated in that. Kaya lang I was not able to make it in the final cut. Pero yun yung pinaka-first pageant ko. Saan ba yan? Sa May Itbulaga ba? Supposedly, kaya lang kasi kailangan regional ka muna dadaan. So, nanalo ako Central Luzon. I did not make it dun sa regional. Kaya mukhang dun nag-start yung pageant journey ko as young as So, bata pa lang, pangarap niyo na talaga maging beauty queen? Mukha. Oo, kasi si mother ko mahilig manood ng Miss Universe during that time, mga beauty pageants. Okay. Taga saan ba si Doktora Evangeline? Ano yung pinagkakabalahan niya sa buhay? Okay. So, I grew up sa Tarlac City, pero ngayon, I'm living in Capas, pero I've been working sa Concepcion Tarlac for the past 10 years as a doctor in internal medicine po. So, paano ba, syempre, di ba, sabi niyo, pangarap niyo ever since na maging beauty queen. Pero bakit at the age of 41, doon niyo pa lang siya? This is your first No. title ba? Actually, for the nationals, ang pinaka-first pageant ko ay Binibining Pilipinas, 2008. So, nanalo akong Miss Friendship doon. So, dahil late na rin ako nung sumali sa Binibini, I was How old 24. I was 24. Kasi actually, yung last pageant ko bago Binibini is 2007. No, 2008. Ngayon sabi ko, parang dinidiscount ko na yung fact na ayoko, parang hindi ko na itutuloy. Kaya lang parang there is this something in me na hindi ako matahimik. Kaya kahit na 24 na ako, turning 25 that year, sabi ko magta-try na ako for the last time. So, nagpa-screen ako. And during that time, napakahirap pumasok ng Binibining Pilipinas. I made it to the finalist. So, yun. Pang-ilan kayo nun, Doktor? Miss Friendship. Miss Friendship. Parang that time kasi, makakuha ka lang ng isang award. Oo, pahirapan nung time na yun. Kaya parang after that, sabi ko mukhang katapusan na dahil nga yung age ko. But then, nung 2001, going back sa 2001, si Miss Maricel Morales sat as one of the judges ng Mutya ng Lalawigan ng Tarlac back then. Binibining Kanlahi siya ngayon. So, kakapanalo lang niya ng pageant, which is Mrs. World. She was crowned as first runner-up. Kaya parang sabi ko, pageant pa lang ganun. Pwede pala in the future. Kaya lang kasi, nung time na yon, late 1990s and early 2000, active talaga ako sa pageant. School, towns, provincial, regional. Ano siya step by step nung time na sumasali talaga. But you don't look like 41. Parang ka lang si Heart Evangelist ngayon. Kasi napakaganda naman. The way you, yung posture nyo, ang slim nyo nga po in person di ba? So, thank you. Paano yun? Like, nung mga sumasali kayo, syempre hindi lahat nananalo, ganyan. Paano nyo hinahandle yung pressure ba? Siguro I am very lucky kasi sa local, medyo blessed tayo na nagta-title talaga lahat. So, ang pinaka-first na talo ko talaga na natatandaan ko is sa Binibini. Kaya it's a heartbreak for me during that time. So, ano ba yung napagdaanan nyo? Ano kayo sumasali in pageant sa local, yung mga struggles nyo? Siyempre, I have to be very honest during that time. Hindi naman ako galing sa well-off na family. So, talagang financial ang struggle namin. It just so happened, medyo may mga supportive relatives, supportive parents ako primarily, na kapag nananalo ako, pinapaikot yung napapanalunan ko. So, yun yung
konti-konting ginagamit habang umaakyat ako dun, pataas dun sa pageant. May funds, may revolving funds kami. So, dun lang, ganun lang. Tapos yung support ng ibang tao. I even tried before, pinanggalingan ko yung nagsusolicit, no? So, hindi ko naman i-discredit yung mga ibang tumulong sa atin na politicians during my younger years. Ganon, nakasurvive naman. Tapos, nung time na nanalo na ako, I was given the chance to enter hosting gigs already. So, nagkaroon pa ako ng extra funds, which I used naman as backup din sa pag-aaral. Doc, ano naman yung mga hindi yung makakalimutang experience nyo during nagpa-pageant kayo? Palagay ko ang isang hindi ko malilimutan kapag nagpa-pageant ako during my younger years to. Lagi akong nasasabihan before na I am just winning beauty pageants because of Q&A. Yon. Pero ngayon, makikita natin, it plays a very essential role na talaga. Parang they put emphasis na sa Q&A very much. Kasi mas makikilala mo yung candidate, mas malalaman mo kung gaano kalawak yung understanding niya regarding sa global issues, sa iba't ibang concerns. So, Is it a compliment na sinasabihan ka na Q&A ka lang mananalo? Kasi that means you're brainy, di ba? syempre during my time, mas gusto mo sana balance. Pero parang yun yung laging nababanggit sa akin. You're tall, then huwag yung pahawakin ng mic kasi pag hinawakan niya na, Ikulong sa CR. parang something like that. Pero ngayon, na-appreciate ko na lahat ng yun. Kasi before, parang dinadamdam ko rin siya. Pero I took it positively. Tapos, as I age, I took care of myself. Na ito, I'm happy and blessed na nabiyayaan tayo na kahit papano, ganito yung edad natin, we are fit, we are healthy. Doktora, ito, yung journey mo naman dito sa may Mrs. Philippines International 2025 or Global 2025, no? Ano yung mga pinagdaanan nyo dito? Like, kailan ba siya nag-start? Paano mo siya naisipan na, okay, dito, para dito ako? Naisipan ko na para dito ako, yun nga, since 2001 pa talaga. Pero since 2021, I've been studying about the organization already. So, nung nag-decide ako noong 2021, yun, sabi ko, I have to be fit. Kaya naging active ako sa sports. Doon nag-start yung running ko, yung cycling. And then, yung reality. Ito, lagi kong paulit-ulit sinasabi. I started saving. Kasi, syempre, iba na ang pageant ngayon. You have to be financially prepared. Aside dun sa physically prepared ka, mentally prepared. Yung financial aspect. So, since 2021, talagang nag-ipon ako for this one. Like, I allotted a certain amount every month para dito. Tapos nung palagay kong okay na, pwede na talaga. Pero hindi pa rin pala siya enough. Lumampas pa rin ako dun sa... Tapos bigla, syempre, sino ba yung magpa-pageant na ayaw manalo? Bigla nanalo ka, then bigla after 3 months, hello, international. Kaya parang sabi ko, paano ako mag-iipon ng 3 months? Nung moment of, nung crowning moment na, do you expect na ikaw na yung mananalo? Actually, lahat tayo gusto nating manalo. But then, I just don't know this feeling nung night na yon. Hindi ko na-feel yung spark na nararamdaman ko pag nagta-title ako. But then, nung natawag ako, parang I was like very fulfilled already. Kasi yun nga, nabanggit na sa amin na we're going to compete internationally na rin. And actually, yun. Sa akin, ever since nung nag-start ako joining this pageant, it's everybody's ball game. Lagi nila kasing sinasabi, kasi I'm the front runner for this pageant. Lagi nilang sinasabi, ikaw ni mananalo, like that. Pero ako kasi, in my heart, it's everybody's ball game. Pag sa pageant, bilog ang bola. And you have to manage your expectations. Kasi kung hindi, it's gonna break you after. Kaya I also managed my expectations. Kasi nga, yun, bilog ang bola pagdating sa pageant. Actually, kailangan daw ng mas level up pa dun sa performance na ibinigay ko. Kaya sabi ko, ano pa kayang level up ang pwede kong gawin? Kasi I believe I have given my all. Pero yun nga, as early as the day after I won,
nag-i-strategize na kami ng pageant manager ko kung paano yung next step namin. Actually, as early as now, may mga nakausap na ako for my outfit for that 8 days kasi it's an 8-day duration beauty pageant yung sa Malaysia. May mga nakausap na ako kaagad, so yun. Ano naman yung mensahe nyo sa mga katulad nyo na nasa 40s, tapos gusto pa rin i-fulfill yung dreams nila na maging beauty queen? Actually, ang i-advise ko, never stop dreaming and it's never too late. Gawin nyo kung ano yung mga gusto nyong gawin habang nabubuhay pa kayo. Kasi, kesa pagsisihan nyo later on na hindi nyo siya ginawa. Ako talagang, naging vision ko to na sinabi ko sa sarili ko, I will make it happen. And it happened. I am Evangeline May Castillo Robea, your next Mrs. International Global. Thank you so much. Thank you so much po for this interview.